Magandang araw mga kabayan, pakita ko lang 'tong mga gabay medalyon natin. Ready na 'to lahat, so pwede na kayo mag-order. Nilalagyan lang namin ng barnis o yung pampakinang para mas maganda siyang tignan pag suot. Payo lang mga kabayan, huwag kayo mag-focus masyado dun sa itsura ng medalyon. Ang importante dito yung simbolo, saka yung mga sangkap sa loob, lalong-lalo na yung mutya. Na syempre, yung orasyon na kasama nito, yun yung pinaka-importante. Pero paalala din, buhay na 'tong mga tangan na 'to, eh. Buhay na yung gabay medalyon. Kumbaga ang bisa ng orasyon para mas kumapit sa inyo yung gabay medalyon at mas magkabisa pa. Sa lahat ng interesado, yung nakikita nyo, yan lang yung stocks natin. For sure, pagka-upload ko nito, mabilis mong ubos yan. Kaya hanggat meron pa, mag-message na kayo or mag-checkout na kayo dun sa ating link na nasa comment section. Maraming salamat mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Maitago na lang natin sa pangalang Evan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Ang kultura ng isang lugar ay nababatay sa mga kwento o alamat na maaaring naganap sa nakaraan. Kadalasang naiiwan ang mga lumang paniniwala sa mga bagong henerasyon at patuloy na sinasariwa hanggang sa naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa kwentong ito, matutunghayan nyo ang kasaysayan ng isa sa mga taong nagtatag ng kapuluan ng Panay. Kung ano ang lihim na taglay nito na siyang naging dahilan kung bakit naitatag ang kanyang pamumuno sa isang dayuhang pulo. Nang mga panong ito, kasalukuyang nagtatrabaho sa pamahalaan itong si Evan. Siya ang naatasan ng kanilang munisipyo na pamahalaan ang pagdadala ng mga rebulto ng 10 datong nagtatag ng pamahalaan ng Panay. Sa mga hindi nakakaalam, ang kapuluan ng Panay ay naitatag ng 10 datu na naglakbay mula sa Borneo sa pangunguna ng isang nagngangalang Dato Puti. Kabilang ang pangkat na ito sa ahop ng kilalang Rahab Balinsosay. Walang malinaw na dahilan kung bakit sila napadpad sa kapuluan ng Pilipinas. Ngunit isa itong mahalagang kaganapan na tuluyang humubog sa kasaysayan ng bansa. Evan, mabuti naman maaga kang nakarating. Balita ko kasi, ngayon daw dadaong yung magdadala ng mga rebulto. Wika ni Eliseo, kaibigan ni Evan. Oo nga pare, kagabi pa ako kinukulit ni boss tungkol dyan. Kaninang umaga, tawag niya ang gumising sa akin eh. Ay nako, hindi talaga mapakalayan si boss pagdating sa mga ganyang bagay ano? Tugon ni Evan. Kasalukuyang naghahanda ang dalawa papunta sa probinsya ng Antique dahil doon nila sasalubungin ang 10 rebulto ng mga datu. Hindi ko alam kung ano bang meron sa mga rebulto na yon. Natataranta ng ganun si boss ano? Muling wika ni Eliseo. Napadungaw sa bintana si Evan. Nakita ang sasakyan ng kanilang amo. Isa itong mayamang negosyante, kasalukuyang sekretaryo ng kagawaran ng turismo ng probinsya. Mabuti naman at naabutan ko kayong dalawa. Evan, mag-usap tayong dalawa lang tungkol sa pakay nyo sa Antique. Wika ng among si Martin. Napalingon si Evan sa kaibigan at kumindat. Mauna na ako sa sasakyan pare ha. Doon na lang kita hantayin. Wika ni Eliseo. Pag-alis nito, hindi na nagsayang pa ng oras si Martin. Evan, may ipapagawa ko sa iyo. Mahalaga ito para sa pamilya ko at ipinagkakatiwala ko sa iyo ang sekreto. Wika ni Martin. Walang problema boss. Ano bang gusto mong ipagawa sa akin? Tanong ni Evan. Kaunting kaalaman. Maliban sa nagtatrabaho sa munisipyo itong si Evan,
Tauhan din siya ni Martin sa negosyong pagbili at pagbebenta ng mga antigong kagamitan. May tauhan ako mula sa Borneo na naglagay ng mahalagang gamit sa kamay ng isa sa mga dato. Hanapin mo ang rebulto ni Dato Maricudo. Kunin mo sa kamay nito ang isang maliit na itim na supot. Wika ni Martin. Pwede ko po bang itanong kung ano yung laman ng supot, boss? Tanong ni Evan. Sa susunod ko na sasabihin kapag nagawa mo na ang ipinag-uutos ko. Evan, walang dapat makaalam nito kung hindi tayong dalawa lang. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Muling wika ni Martin. Si boss naman masyadong seryoso. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dun, boss. Sige na, lalakad na po kami. Wika ni Evan at habang nasa biyahe, tinanong ni Eliseo ang kaibigan kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Oh, sabihin mo na. Ano yung sinabi ni boss? Tanong ni Eliseo. Ay nako pare, gaya pa rin ng dati. May mga sekretong transaksyon na naman ang amo natin. Mamaya mo malalaman. Sa ngayon, idlip muna ako. Mahaba pa yung biyahe natin eh. Tugon ni Evan. Inabot ng halos 3 oras ang biyahe ng dalawa. Mula Iloilo hanggang sa makarating sa probinsya ng Antique. Pagdating sa pantalan ng Kulasi, ginising ni Eliseo si Evan. Uy Evan, nandito na tayo. Gumising ka na dyan. Ayusin mo nga yung sarili mo. Nag-aantay na yung mga kausap ni boss. Wika ni Eliseo. Dali-dali namang bumangon ang binata at inayos ang sarili. Pagbaba ng sasakyan, kinausap nito ang isa sa mga taong nagdala ng rebulto na nagngangalang Bert. Ito ang kausap ni Martin na naging daan para maipuslit sa probinsya ang sinasabi nitong antigong gamit. Kagaya ng napag-usapan, nasa kamay ni Dato Maricudo ang itim na supot. Ingatan mo yan. Milyon ang halaga niyan. Wika ni Bert. Nasabi nga din sa akin ni boss yung tungkol dyan eh. Ako nang bahala. Kayo na lang ang mag-usap tungkol sa bayad. Matapos makipag-usap, kagad nang isinagawa ni Evan ang utos sa kanya ng amo. Matagumpay nitong nakuha ang sinasabing itim na supot. Nakabalot ito sa plastik. Sinadyang isingit sa kamay ng rebulto para hindi maharang ng customs. Hindi rin binuksan ni Evan ang supot. Ngunit ang ipinagtataka ng binata kung bakit sa kamay ni Dato Maricudo inilagay ang bagay na yun. Mabuti naman at walang naging problema. Maraming salamat Evan. Kahit kailan talaga maaasahan ka. Wika ni Martin. Oo nga boss, mabuti na lang madaling kausap yung si Bert eh. Alam na alam yung gagawin niya. Tugon ni Evan. Matagal nang tauhan ni Martin si Bert. Nakadestino ito sa Borneo. Nagsisilbing tagahanap ng mga antigong binibili ni Martin. Habang nag-uusap, biglang pumasok sa isip ni Evan ang isang katanungan. Kinuha nito ang pagkakataon para tanungin si Martin. Pero nakakapagtaka lang boss bakit milyon yung halaga ng bagay na yan? Saka sa dinami-dami ng pwedeng lagyan, sa kamay pa ni Dato Maricudo. Bakit ganun boss? Tanong ni Evan. Alam mo Evan, ang katotohanan, hindi matutumbasan ng pera ang halaga ng bagay na ito para sa akin. At kung bakit kay Dato Maricudo, yon ay dahil mula sa kanya ang bagay na to. Tugon ni Martin habang binubuksan ang maliit na sisidlan. Tumambad kay Evan ang isang maliit na bungkos ng gintong buhok. Buhok
Teka, mali ba yung naipadala sa inyo, boss? Mukhang naloko yata tayo ah. Walang yung Bert yun. Sinasabi ko na nga ba eh. Wika ni Evan. Hindi, Evan. Tama ang pinadala ni Bert. Ito nga mismo ang pinapahanap ko sa kanya. Ang buhok ng isang maharlikang tikbalang. Tugon ni Martin. Napatitig si Evan sa amo. Pinakiramdaman kong seryoso ito sa mga sinasabi. Seryoso ka, boss? Buhok ng tikbalang. Naniniwala ka sa ganyan? Tanong ng binata. Bigla itong naguluhan. Sa isip niya nasisiraan na ng ulo ang amo. Oo, Evan, seryoso ko. Hindi naman ako gagastos ng milyon kung alam kong wala itong kwenta. Hindi lang ito basta antigo. Bakit hindi mo patunayan sa sarili mo? Wika ni Martin sabay abot ng buhok kay Evan. Nang dumampi ang buhok ng tikbalang sa kamay ng binata, tila nakaramdam ito ng matinding panghihina hanggang sa tuluyang makatulog. Nagising ang binata sa isang hindi pamilyar na lugar. Nasa tabi ito ng dalampasigan. Dali-daling bumangon ang binata at nakitang mag-isa lang siya sa lugar. Nagpa siya itong maglakad upang maghanap ng mga taong mapagtatanungan. Napakalayo ng nilakad ng binata. Ngunit wala pa din siyang nakikitang kabahayan. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng mga tunog na tila nagmumula sa malalaking tambol. Sinundan ito ng ugong na nagmula naman sa mga tambuli. Napatingin si Evan sa dalampasigan. Nakita ang malaking pangkat ng mga bangkang dilayag. Isa-isa itong dumaong sa dalampasigan at bumaba ang mga sakay. Lumapit ang binata sa pinakadaungan upang makita ng malapitan ang pangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Evan dahil ang kasuotan ng mga ito ay kagaya ng mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. Inikot ng binata ang tingin sa paligid. Napagtanto na nasa lugar siya na walang tao. Makapal din ang kagubatan at walang makikitang kabahayan. Lumapit ang binata sa mga kakadaong pa lamang na tao. Laking gulat niya dahil bigla siyang pinaluhod ng isa. Dalawang matatalas na sibat ang nakatutok sa kanyang likuran habang nakaluhod sa buhangin. Nag-uusap ang mga ito sa hindi maintindihang salita. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil unti-unting nagiging malinaw ang sinasabi ng mga taong iyon. Tila hindi nakakapagsalita ang isang to. Marahil hindi niya tayo naiintindihan. Wika ng lalaki. Puno ng tattoo ang katawan nito. Nakabahag. May nakasabit sa kanyang leeg na mga palamuti. Lahat ito ay gawa sa ginto. Sandali lang. Pwede ko bang malaman kung saan kayo nanggaling? Tanong ni Evan. Biglang natigilan ang lalaki at lumuhod para pumantay kay Evan. Galing kami sa kapuluan ng Borneo. Ako si Marikudo, isa sa mga datong nasa ilalim ng ahop ni Rahab Balinsusay. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ni Datu Marikudo. Biglang natawa si Evan. Hinawi ang sibat na nakatutok sa kanyang likod. Ayos ah. Masyadong ginagalingan yung arte. O nasan yung camera? Wika ni Evan. Tumayo ang lalaki at muling nagtanong. Anong ibig mong sabihin, binata? Hindi ko nauunawaan ng iyong mga sinasabi. Wika ni Datu Marikudo.
Pwede ba tigil-tigilan niyo ako? Alam ko palabas lang to eh. Alis na ako ha. Pasensya na kung nakagulo ko. Ituloy niyo na lang yung ginagawa niyo. Mga tao dito may sakit sa utak. Matapos ang kaganapang iyon, tila hinila ang binata pa itaas. Nang muli itong magising, nasa loob siya ng kwarto ni Martin. Kumusta ang paglalakbay sa nakaraan, Evan? Nakausap mo ba ang taong nagmamay-ari ng buhok na ito? Tanong ni Martin. Oho, maganda ho yung panaginip ko. Parang nasa set ako ng pelikula. Dato Marikudo. Siguro nasobrahan lang ako ng pag-iisip Tugon ni Evan. Hindi panaginip ang lahat, Evan. Ang nasaksiyan mo, kaganapang naging simula ng kasaysayan ng ating bansa. Yon ang mismong araw ng pagdaong ng 10 dato sa isla ng Panay. At ang taong nakarap mo ay si Dato Marikudo, isa sa mga pinagkakatiwalaang pinuno ni Raha Balensosay. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Wika ni Martin. Sa hindi malamang dahilan, tila nagkaroon ng interes ang binata sa kwento. Sige boss, makikinig po ako. Tugon ng binata. Dito na sinimulan ni Martin ang kwento. Ang mga susunod na tagpo ay pangyayari daang taon na ang nakakaraan. Nang mga panahong ito ay hindi pa nasasakop ng mga dayuhan ang bansa. Mula sa kapuluan ng Borneo naglakbay ang 10 dato sa pamumuno ni Dato Puti. Sa ilalim ng kautosan ng noon ay pinuno ng Borneo na si Raha Balensosay. Narating ng mga ito ang kapuluan. Dumaong sa dalampasigan ng Hamtik, na ngayon ay kilala bilang probinsya ng Antique. Dito nagsimula ang kanilang sibilisasyon. Hanggang sa lumawak ito, 5 sa mga dato ang nagpasyang maglayag patungo sa ibang bahagi ng bansa. Lalo pa nang matuklasan nila na hindi lang iisa ang pulong bumubuo dito. Ang ilan ay napadpad sa kapuluan ng Palawan sa ilalim ng pamumuno ni Dato Magbanwa. Ang ilan naman napunta sa bandang ibaba ng Panay sa kapuluan naman ng Negros sa ilalim ng pamumuno ni Kali Kulafu o mas kilala sa tawag na Lapu-Lapu. Hindi sila nagtagumpay na makadaong sa dalampasigan ng Negros dahil sa mga naninirahang katutubo. Pinili ng mga itong maglayag papunta sa kapuluan naman ng Limasawa. Nahati ang pangkat sa 2. Ang ilan ay napunta sa isla ng Humunhon. Nagtalaga ng kanya-kanyang pamunuan ang 5 dato. Tinawag itong banwa na pinamumunuan ng 1 dato. Hanggang sa lumawak ang ilan, naitaas sa karangalan ng Raha. Ang mga pinuno kagaya na lang ni Raha Humabon ng Sugbo at Raha Maginda ng Kamindanawan. Samantalang ang natitirang mga dato naman, pinaghatian ang isla ng Panay sa 5 bahagi. Kabilang sa mga ito ay si Dato Paiborong ng Irong-Irong na ngayon ay kilala bilang probinsya ng Iloilo. Katuwang nito sa pamumuno si Dato Marikudo na noon ay nagsisimula pa lamang at ibinigay sa kanya ang diskrito ng Kalinog. Sa murang edad, itinalagang dato sa Marikudo dahil sa taglay nitong kakaibang kapangyarihan. Lingid sa kaalaman ng ilang dato na may tinatagong lihim ang binatang dato. Tanging si Raha Balensosay lang ang nakakaalam ng sekretong ito. Aatras tayo ng ilang araw bago maglayag ang pangkat. Bago pa man umalis sina Marikudo sa Borneo, kinausap ito ni Raha Balensosay. Tandaan mo, Marikudo,
Sa lahat ng mga datong nasa ilalim ng aking pamumuno, ikaw lang ang may espesyal na katangian. Sikapin mong wag itong matuklasan ng iba mong kasama, lalong-lalo na si Dato Puti. Tandaan mo kung ano ang misyon mo sa paglalakbay na ito. Wika ni Rahab Balinsusay. Si Marikodo, isa sa mga dato na pinaka-iniingatan ni Rahab Balinsusay dahil sa kakaibang pagkatao. Maniwala kayo o hindi, mula sa angkan ng maharlikang tikbalang ang dato. Lumaki si Marikodo sa pangangalaga ng Raha dahil walang kahit sino man ang maaaring makapigil dito. Malaking pinsala ang ginawa ng binatang tikbalang sa kanilang pamayanan. Tanging si Balinsusay lang ang may kakayahang pigilan ito. Dahil sa kakaibang koneksyon ng Raha sa kabilang dimensyon. Nung una ay nahirapan din si Balinsusay. Ngunit kalaunan ay tila unti-unting nagbago ang ugali nito. Huwag kang mag-alala, Rahab Balinsusay. Alam ko ang gagawin ko. At isa pa, binaon ko na sa nakaraan ng masamang gawain. Sisiguraduhin ko sa inyo na walang mangyayaring masama sa mga kasamaan kong dato. Papangalagaan ko sila ng buhay ko. Tugon ni Dato Marikodo. Matapos ang pag-uusap ay kaagad nang tumulak ang pangkat. 10 malalaking balangay, nalulan ang 10 dato, pati na rin ang kanilang mga pamilya. Inabot ng maigit 10 araw ang kanilang paglalakbay. Nagawa nilang makarating sa kapuluan ng ligtas. Ibaba ang lahat ng mga kagamitan. Simula ng pagtatayo ng mga pansamantalang tahanan. Magpapalipas tayo ng ilang araw sa dalampasigang ito habang nagmamatsyag sa paligid. Wika ni Dato Marikodo sa kanyang mga kawal. Marikodo, mariing ipinagbilin sa akin ng Raha na huwag kitang iwawaglit sa aking paningin. Kaya mas makakabuting sumama ka sa akin, kayo ng pamilya mo. Wika ni Dato Paiborong. Nauunawaan ko, Dato Paiborong. Yun din ang sinabi sa akin ng Raha. Tugon ni Dato Marikodo. Kung ganon, malinaw na ang lahat. Sige, magpahinga na muna kayo. Ako na magpapadala ng mga kawal para maglibot sa paligid. Muling wika ni Dato Paiborong. Sa lahat ng dato, si Paiborong ang pinakamalapit sa kanya. Dahil maliban kay Balinsusay, ito lang ang nakakaalam ng totoong katauhan ni Marikodo. Hapon na nang makadaong sila sa dalampasigan. Napakapayapa ng paligid. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito ang panganib na dulot ng paglubog ng araw. Masayang nag-uusap ang mga dato nang bigla silang makarinig ng mga alulong ng hayop. Nung una hindi ito pinansin ng pangkat. Ngunit kalaunan, nakarinig sila ng mga sigaw ng taong tila nilalapa ng kung anong mga nilalang. Dali-daling tumayo si Marikodo. Dinampot ang kanyang kampilan. Saan ka pupunta, Marikodo? Tanong ni Dato Paiborong. Kailangan kong tignan kung ano ang nangyayari. Tugon ni Marikodo. Walang pagdadalawang isip na tumakbo papunta sa pinanggagalingan ng ingay. Hindi ito kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Tumambad sa binata ang 4 na nilalang na pinagtutulungang kainin ang isa sa mga kasama nila sa paglalakbay. Nang mapansin ng mga nilalang ang binata, huminto ang mga ito sa kanilang ginagawa. Sinugod si Marikodo. Hindi alam ng binata kung anong uri ng mga nilalang ang kanyang kalaban. Wala itong pakialam. Sinalubong ng binata ang mga kalaban. Gamit ang kanyang kampilan. Pinigilan niya ang mga ito. Sa kasamaang palad hindi tumalab ang atake ng binata.
Anong uri ng halimaw ang mga ito? Bakit hindi sila tinatabla ng sandata? Tanong ni Marikodo sa sarili. Laking gulat nito nang biglang tumayo ang isa sa mga nilalang at nagsalita. Nagulat ka ba, binata? Isa lang tayo ng pinanggalingan. Mas nauna nga lang kami kaysa sa inyo. Huwag kang magtaka kung bakit pareho tayo ng salitang ginagamit. Wika ng nilalang. Anong uri kayo? At bakit kayo nandito? Tanong ni Marikodo. Hindi ba sinabi ng mahal mong pinuno ang tungkol sa amin? Nakakaawa ka. Isinuong kayo sa isang mapanganib na tungkulin ng walang kaalam-alam. Gayunpaman, nagpapasalamat ang aking angkan dahil may mga pagkaing dumating. Wika ng aswang. Napangiti si Marikodo. Unti-unting napagtanto. Ito ang sinasabing panganib ni Raha Balinsusay. Pasensya na, kaibigan. Nagkamali ka ng inakala. Hindi ko hahayaang galawin mo ang aking mga kasama. Tugon ni Marikodo. Itinarak nito ang kanyang sandata sa lupa. Biglang nagliwanag ang mga tattoo nito sa katawan. Unti-unting nagbago ang anyo. Kalahating kabayo, kalahating tao. Isang tikbalag. Paano? Hindi na nagawang tapusin ng nilalang ang sasabihin. Biglang naglaho mula sa kinakatayuan si Marikodo. Nagulat na lang ang kalaban dahil sakal-sakal ng binata ang dalawa sa kanila. Oo, tama ka. Isa nga kong tikbalang. Pagsisisihan mo ang pagpatay sa mga kasama ko. Wika na Marikodo. Paulit-ulit na hinampas sa puno ang dalawang aswang. Hindi ito tinigilan ni Marikodo hanggang sa magmistulang lantang gulay ang katawan. Dali-dali namang tumakbo ang dalawa pang natira. Hindi na hinabol pa ni Marikodo ang mga ito dahil dumating si Datu Payborong. Mabilis namang nakabalik sa anyong tao ang binata bago pa siya makita ng Datu. Anong nangyari dito, Marikodo? At sino ang... Mga aswang. Paanong nakapunta yung mga yan dito? Tanong ni Datu Payborong. Ayon sa sinabi ng isa sa kanila, nauna silang dumating dito, galing sa ating pungsod. Ito marahil ang sinasabi ng Raha. Kailangan malaman ito ni Datu Puti at pakiusap Datu Payborong. Ikaw ang kumausap sa taong yun. Tugon ni Datu Marikodo. Alam kong may hindi kayo pagkakaunawaan ni Datu Puti. Pero siya ang pinuno ng grupong ito at kailangan niyang marinig ang pagpapaliwanag mo. Isang tabi mo muna ang hidwaan. Siguradong yun din ang gagawin ni Datu Puti. Wika ni Datu Payborong. Kagad nang bumalik ang dalawa, bitbit ang bangkay ng mga aswang. Laking gulat ng lahat dahil hindi nila akalaing may ganong nilalang na naninirahan sa lugar kung saan sila dumaong. Sa palagay ko, hindi lang sa lugar na to nagkalat ang mga aswang. Mahigit 10 taon na nang palayasin ni Raha Balinsusay ang kanilang angkan sa ating punsod. Sa mahabang panahong yun, siguradong nakapagparami na sila. Wika ni Datu Payborong. Ano ngayon ang minumungkahi mo, Datu Payborong? Wika ni Datu Puti. Kailangan nating linisin ang lugar bago tayo magtatag ng mga pamayanan. Hindi natin magagawa yon kung mag-uumpukan lang tayo sa iisang bahagi. Napakalawak ng kapuluang ito at kung gusto nating mamuhay ng payapa,
Hindi naman siguro masama na alisin ng mga balakid. Wika ni Dato Payborong. Dinggin natin ang sasabihin ng ibang kasama at pinuno tungkol sa bagay na to. Hindi tayo maaari magpasya ng tayo lang. Wika ni Dato Puti. Nagpatawag ito ng pagpupulong kasama ang 10 dato. Nagsalita ang bawat isa. Nagkaroon ng diskusyon. Ngunit sa huli, kautusan pa din ni Dato Puti ang nasunod. Lilikupin natin ang kapuluan. Tama ang sinabi ni Dato Payborong. Hindi natin malilinis ang lugar kung mag-uumpukan lang tayo dito. Hinihikayat ko kayong muling maglakbay. Hatiin sa 2 pangkat ang mga kasamahan. 5 ang aalis at 5 ang may iwan. Wika ng dato. Nagpalabunutan ng mga ito. Sa wakas ng abuo ng pasya, 5 sa mga dato ang naglayag. Sa pangunguna ni Dato Magbanwa, naglayag ang mga ito pabalik sa kanilang dinaanan hanggang sa marating ang mahabang kapuluan na ngayon ay kilala sa tawag na Palawan. Samantalang ang ilan naman napadpad sa malaking isla at doon nagtatag ng kanilang mga pamayanan. Samantalang ang 5 dato sa ilalim ng pamumuno ni Dato Puti, pinaghatian ang isla ng Panay. Ipinagkaloob kay Dato Payborong ang unang bahagi. Pinangalanan itong Irong-Irong na ngayon ay kilala bilang Iloilo. Kasama ni Payborong sa pamumuno si Marikudo na noon ay tinalaga ng dato sa banwa ng Kalinog. Naging matagumpay ang paghahati ng mga distrito. Simula doon, nilinis ng mga dato ang kani-kanilang mga sakop. Lingid sa kaalaman ni Marikudo at Payborong na ang distritong napunta sa kanila ay ang pinakapugad ng mga aswang, partikular sa banwang pinamumunuan ng isa sa mga dato na nagngangalang Sumandig. Nagulat si Marikudo nang magpadala ito ng mensahero sa kanya. Ibinalitang iilan na lang silang natitira sa kanyang pamayanan. Hindi namin kaya ang kanilang bilang, Marikudo. At kung magpapatuloy pa ang kanilang pananalakay, maaaring maubos kaming lahat. Ito ang mga salitang bumungad kay Marikudo nang dinalaw niya ang banwa ni Dato Sumandig. Sa palagay mo, gaano sila karami? Tanong ni Marikudo. Marami, Marikudo. Hindi ko alam ang eksaktong bilang. Tugon ni Sumandig. May hinala akong pugad ng mga aswang ang lugar na ito. Magbadali ka. Magpadala ka ng kalatas kay Dato Payborong. Ipaalam mo na mananatili ako sa inyong banwa upang alamin kung pugad nga ba ito ng mga aswang. Wika ni Marikudo. Kinagabihan ay nagmatyagang binata. Laking gulat nito dahil napakapayapa ng gabing iyon. Wala ni isang galaw sa loob ng kagubatan. Nakakapagtaka. Bakit tahimik ang paligid, Sumandig? Hindi ba't sinabi mo, gabi-gabi nila ginagawa ang pagsalakay? Tanong ni Dato Marikudo. Maging ako ay nagtataka sa mga nangyayari, Marikudo. Huwag ka sanang mag-isip ng masama. Nakita mo ang kalagayan ng aking banwa. Tugon ni Sumandig. Hindi kita pinag-iisipan na masama, Dato. Nagtataka lang ako sa mga nangyayari. Saan nagpunta ang mga aswang? Wika ni Marikudo. Kinabukasan ay pinili ng binatang mag-ikot sa lugar. Wala ni isa sa mga tauhan ni Sumandig ang sumama dahil sa takot nilang baka sumalakay ang kalaban. Sa kalagitnaan ng pag-iikot, napansin ng binata ang kakaibang amoy ng paligid na parang pinaghalong langis at nabubulok na laman.
Hindi kalayuan sa kanilang kinakatayuan, isang pamayanan ang natanaw ng kawal ni Marikudo. Kagad itong pinuntahan, ngunit ang mga nakatira doon, mga katutubong may itim ang kulay ng balat at kulot ang buhok. Hindi sila ang hinahanap natin. Sa palagay ko, mga katutubo sila sa lugar na ito. Wala kayong gagalawin sa kanila. Hayaan niyong mamuhay ang mga yan ng matiwasay. Tandaan niyong tayo ang dumayo sa kanilang lupain. Tayo ang dapat magpakumbaba. Wika ni Marikudo. At dahil walang anumang bakas na natagpuan, nagpa siya ang mga itong bumalik sa ahop ni Sumandig. Ano ang nangyari sa inyong pag-iikot? Tanong ni Sumandig. Wala kaming nakitang bakas ng mga aswang sa paligid. Maliban na lang sa isang pamayanan ng mga maiitim na tao. Sa hula ko, mga katutubo sila sa lugar na ito. Tugon ni Marikudo. Nakita na din namin sila at alam kong hindi ang mga katutubong yon ang sumalakay sa amin. Hindi namin nagawang makipag-usap dahil ibang lingwahe ang kanilang gamit. Wika ni Sumandig. Kung ganon, wala tayong gagawin sa mga katutubo. Tandaan mo, Dato Sumandig, tayo ang dayuhan sa lupaing ito. Tugon ni Marikudo. Nagpatuloy ang pagmamatsyag ng pangkat. Hanggang sa matagpuan ng binata ang kanilang hinahanap. Ngunit hindi na ito sakop ng banwa ni Sumandig. Ayon sa mga tauhan ng Dato, pinamumunuan nito ng isang taong nagngangalang Dato Bangaraw. Hindi na namin nagawa pang kausapin ang datong iyon dahil hindi naman siya kabilang sa ahop ni Rahab Balinsusay. Sa hinala ko, mga mangatang tilang napadpad sa kalangitan ng pulong ito. Wika ni Sumandig. Sa mga hindi nakakaalam, ang salitang mangatang ay kasing kahulugan ng mga pirata. Mas lalong malaki ang dahilan para kausapin sila. Halos kalapit lang ng iyong banwa ang kanyang nasasakupan. At sa palagay ko, may nalalaman sila sa pagsalakay na nagaganap sa inyo. Tugon ni Marikudo. Tama ang sinabi mo, Marikudo. Ngunit babalaan kita. Hindi natin alam ang takbo ng isip ng datong iyon. Sa oras na pumasok ka sa kanyang banwa at nagkaroon ng kaguluhan, maaring hindi na kayo makalabas ng buhay. Wika ni Sumandig. Marami na akong mangatang na nakalaban. At sasabihin ko sa iyo, wala pa ni isa sa kanila ang hindi lumod sa akin. Anong pinagkaiba ng mga ito? Tugon ni Marikudo. Napailing na lang si Sumandig dahil muling nanariwa sa isipan nito ang mga labang na pagdaanan ng binata, lalo pa nang talunin nito ang mga piratang puti ang balat. Matapos ang pag-uusap, tinungo ni Marikudo ang nasabing banwa upang makipag-usap. Ngunit bago pa man sila makarating sa hangganan, hinarang na sila ng mga kawal. Hindi kayo maaaring pumasok sa banwang ito nang walang paintulot mula sa aming dato. Wika ng isa sa mga kawal. Kung ganon, dalin mo kami sa inyong dato. Tugon ni Marikudo. Tinanggal nito ang kanyang kampilan at inabot sa kawal. Pumayag naman ito. Pagkapasok sa banwa, muling naamoy ni Marikudo. Masangsang na pinaghalong langis at nabubulok na laman. Dumako ang pangkat sa isang malaking tahanan na gawa sa nipa at matitigas na kahoy. Doon ay hinarap sila ng isang lalaking may mahabang buhok.
Ang lakas ng loob niyong pumasok sa aking banwa nang walang dalang sandata. Pinahanga mo ako, binata. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Wika ni Dato Bangaraw. Ako si Marikudo, mula sa ahop ni Balinsusay. Maaari ko bang malaman kung saang ahop ka nagmula? Tanong ni Dato Marikudo. Mula ka pala sa ahop ni Balinsusay. Wala kong ahop na kinabibilangan. Nagpasya kong umalis sa lungsod at nagtatag ng sarili kong pamayanan kung saan walang uusig sa amin. Wika ni Bangaraw. Napangiti si Marikudo dahil sa kaloob-looban nito. Alam niya na kung sino ang mga taong iyon. Teka, sandali lang. Ganito ba ang pagtanggap nyo sa mga panauhin? Isa akong dato kagaya mo. Medyo bata nga lang kung sa edad. Ngunit sisiguraduhin ko, sa ating karanasan, magkapantay lang tayo. Wika ni Marikudo. Ipagpaumanin mo ang aking kawalang galang. Tumuloy kayo sa aking balay at pagdamutan niyo nawa kung ano man ang nakahain sa aking hapag. Wika ni Dato Bangaraw. Magmusanang masamain ang mga tanong ko, Dato. Nais kong malaman kung bakit ka umalis sa ating pungsod. Tanong ni Marikudo. Gaya ng sinabi ko sa iyo, Dato, nais kong magtatag ng sarili kong banwa kung saan walang uusig sa amin. Tugon ni Bangaraw. Uusig? Bakit? Isa ka bang mangatang? Muling tanong ni Marikudo. Masyado mo namang ibinababa ang aking antas. Hindi ako isang mangatang, kaibigan. Tugon ni Bangaraw. Kung ganon paumanhin sa aking tanong, hindi na kami magtatagal. Abutin kami ng dilim sa paglalakbay pabalik sa aking banwa. Wika ni Marikudo. Nagpa siya itong umalis dahil inaalala ng binata ang kanyang mga tauhan. Nasa pugad sila ng kalaban. Hindi niya hawak ang sitwasyon. Kung ganon, hanggang sa muling pagkikita, kaibigan. Mag-iingat kayo sa paglalakbay. Tugon ni Bangaraw. Kagad nang umalis si Marikudo sa lugar. Pagdating sa banwa ni Sumandig, pinaalam nito ang nangyari. Kung gayon, bakit hindi mo pa tinapos? Bakit hindi mo pa siya pinatay? Tanong ni Sumandig. Hindi ako basta-bastang kikilos. Nasa gitna kami ng pugad ng mga kalaban. Ayokong ibuwis ang buhay ng aking mga tauhan. Tugon ni Marikudo. Kung ganun, ano ang binabalak mo? Tanong ni Sumandig. Mag-isa akong sasalakay. Walang ibang sasama. Kawal, tunguin mo ang banwa ni Dato Payborong. Ipaalam ang aking plano. Magpadala ng mensahe kay Rahab Balinsusay. Sabihin mo na natagpuan ko na ang mga aswang na pinalayas niya sa pungsod. Pag-uusap ng mga ito. Inantay ni Marikudo ang pagsapit ng dilim bago pa magsagawa ng kilos. Laking pagtataka ni Sumandig kung bakit lalakad itong mag-isa. Gayong kilala ang kanyang mga kawal bilang mabangis na mandirigba. Bakit hindi mo isama ang iyong mga kawal? Masyadong mapanganib kung sasalakay ka mag-isa. Wika ni Sumandig. Mas mabuti kung mag-isa akong kikilos dahil malaya akong magagawa ang mga hakbang na nasa isip ko.
Manatili kayo sa lugar na ito. Dahil sa oras na may sumunod sa akin, ako mismo ang pupugot ng ulo niya. Matapos makipag-usap, kaagad nang umalis ang binatang datu. Pagdating nito sa kalagitnaan ng gubat, nagpa siya itong magbagong anyo. At dahil sa taglay na bilis, kaagad itong nakarating sa banwa ni Datu Bangaraw. Panandalian itong nagmatsyag sa paligid upang matansya ang gagawing pag-atake. Hanggang sa nakakuha ito ng magandang tiyempo, walang pagdadalawang isip na sinugod ng datong tikbalang ang banwa na labis namang ikinagulat ng mga taga roon. Maging si Datu Bangaraw na noon ay mahimbing na natutulog ay nagulangtang sa ingay na likha ng kanyang mga tauhan. Anong kaguluhan to? Sinong nangahas na sumalakay sa aking banwa? Tanong ng Datu nang makita nitong nakahandusay sa lupa ang kanyang mga tauhan. Ang ilan sa mga natitirang buhay ay nagtipon-tipon habang nakahanda sa anumang sasalakay sa kanila. Nakita ng Datu ang takot sa mga ito. Napagtantong hindi basta-basta kalaban ang kanyang kinakarap. Ang malaki mong pagkakamali, Bangaraw. Nakuha mong salakayin ng mga kasamaan ko sa mismong araw ng pagdating namin. At ngayon, pagbabayaran mo ang kamuntikang pagkaubos ng sakop ni Datu Sumandig. Wika ni Marikodo. Nasan ka? Nasan kang tampalasan ka? Magpakita ka sa akin. Wika ni Bangaraw habang pilit na sinisipat ang paligid. Laking gulat nito nang biglang mamilipit sa sakit ang isa sa kanyang mga kawal. Hindi mo na kailangan pang magkubli sa anyong tao. Harapin mo ko sa pinagmamalaki mong katauhan. Wika ni Marikodo. Pagsisisihan mo ang kahangalan na ginawa mo. Kung sino ka mang hangal ka na pumasok sa aking nasasakupan. Wika ni Bangaraw. Ibinaba ng Datu ang kanyang sandata at nagbago ng anyo. Dito napatunayan ni Marikodo. Isang gabunang aswang si Datu Bangaraw. Totoo ang mga narinig niyang kwento mula kay Raha Balinsusay. Totoo nga ang mga tinura ng Raha. Isa kang ang gabunan. Wika ni Marikodo. Pilit pa din itong hinahanap ni Bangaraw. Ngunit sadyang malakas ang taglay na sa bulag ng binatang tikbalang. Bakit hindi mo ko harapin ng patas? Magpakita ka nang malaman natin kung sino ang higit na mas nakakalakas. Tugon ni Bangaraw. Laking gulat nito nang biglang may sumipa sa kanya mula sa likod. Tumilapon nito sa bakuran. Nilingon niya kung sino ang may gawa. Nanlaki ang mga mata ni Bangaraw nang makita ang isang tikbalang na may purong ginto. Nagulat ka ba, Datu? Oo, ako nga to. Si Marikodo. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo ang tungkol sa akin. Wika ni Marikodo. Tama ka. Hindi nalingid sa akin na may isang aliping kagaya mo ang nagpasailalim kay Balinsusay. Nakakalungkot lang isipin na isa kang maharlikang taglugar pero pinili mong magpasakop sa isang tao. Wika ni Datu Bangaraw. Hindi ako nagpasakop sa Datu. Pinili kong makipag-isa sa Raha dahil alam kong tama ang kanyang gawain. Pag-uusap ng dalawa. Sumenyas ang Datu. Isa-isang sumugod ang mga aswang.
Napagtanto ni Marikodo na hindi lahat ng nakatira sa banwang iyon ay kalahi ni Bangaraw. Ang ilan ay mga aliping na huli niya mula sa nakapalibot na pamayanan ng mga katutubo. Isa-isang hinarap ng binatang tikbalang ang mga kalaban. Hindi makapaniwala ang datu na nagawa itong ubusin ni Marikodo. Totoo ngang kakaiba ang taglay na lakas ng isang maharlik ang tikbalang. Ngayon ko lang napatunayan. Ngunit patawad, dahil ngayon na din magwawakas ang buhay mo. Wika ni Bangaraw. Dali-daling sumugod ang datu. Inundayan ng suntok si Marikodo. Nasalo ito ng binata. Muling itinulak palayo ang datu. Kasunod nito, malalakas na sipa. Dahilan para tumilapon si Bangaraw sa malayo. Akmang tatayo na sana ito ngunit hindi na nagawa. Dahil nakita nitong papasugod na naman ang binata. Halos hindi na makagante ang kalaban dahil sa bilis ng pag-atake ng binatang tikbalang. Hanggang sa tuluyan na itong nanghina, pinilit ng datu na tumayo. Kaso nga lang naubos na ang lakas nito. Dinampot ni Marikodo ang kampilang nakakalat. Marahang naglakad papunta sa kinaroroonan ni Bangaraw. Dito na nagtatapos ang iyong kasamaan, Bangaraw. Pagbabayaran mo ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Sa ngalan ng Raha, pinapatawang kita ng parusang kamatayan. Wika ni Marikodo. Kagad nitong pinutol ang ulo ni Bangaraw. Sa pag-aakalang dito na matatapos ang lahat. Ngunit laking gulat ng binata nang biglang may isa pang nilalang ang lumabas mula sa bahay ng datu. Tinamaan ng kalmot ang binata sa kanyang dibdib. Dahilan para mapatras ito. Nakaramdam ng matinding pamamanhid sa buong katawan. Mukhang nagkamali ka ng banwang sinalakay, tikbalang. Nasa pugad ka ng mga aswang at kung akala mo napatay mo na ang pinuno, nagkakamali ka. Wika ng nilalang. Kilala ng binata ang babaeng ito. Siya si Dian Masinlop, ang unang asawa ni Datu Bangaraw. Hindi ako nagkamali ng banwang sasalakayin. Talagang kayo ang sadya ko at alam kong hindi si Bangaraw ang napatay ko, kundi ang isa sa kanyang mga kapatid. Tama ba ako, Datu Bangaraw? Wika ni Marikodo. Napakalakas talaga ng pang-amoy mo, tikbalang. Oo, tama ka. Napatay mo nga ang walang silbi kong kapatid. Nagpapasalamat akong ginaya niya ang aking anyo. Habang nasa malayo ako, ninanamnamang pagkain ng laman ng ilan sa iyong mga kasamahan. Wika ni Datu Bangaraw. Nagulat si Marikodo sa sinabi ng Datu. Naalala nito ang banwa ni Datu Samandig. Anong ginawa mo sa sakop ni Sumandig? Huwag kang mag-alala. Ibinigay ko sa kanila ang karangalang maging pagkain ko. At ngayon, natatakam na akong matikman ang puso ng isang tikbalang. Wika ni Bangaraw. Sabay silang sumugod ni Dian Masinlop. Laking gulat ng mag-asawa nang biglang may humarang sa kanilang daraanan. Sinabihan ko na kayo na huwag gagawa ng kangalan, pero hindi ka nakikinig. Wika ng kakarating palang na lalaki. Saka pa lamang ito nakilala ni Marikodo nang tanggalin ang nakatabing na tela sa kanyang muka. Kapunuan, paano kayong nakarating kagad sa lugar na ito? Tanong ng binata. Si Raha Balinsosay ang nasa harapan niya.
Mamaya ka na magtanong. Kailangan ko ng tulong dito. Tugon ng Raha. Dali-dali namang sumugod ang binata at pinatamaan ng sipa ang datu. Ang dakilang Raha. Sinong mag-aakala na magkikita tayo dito? Wika ni Datu Bangaraw. Nagagawa mo pang tumawa sa kabila ng katotohanan na nasa bingit ka na ng kamatayan. Hanga din ako sa iyo, Bangaraw. Tugon ng Raha. Binunot nito ang isa pang kampilang nakasabit sa kanyang likuran. Kilala si Balinsusay dahil sa taglay nitong pisikal na lakas at bilis sa pakikipaglaban. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na bukod sa pisikal na lakas, may kapangyarihan na nagmula sa kailaliman ang Raha. Biglang sumugod ang mag-asawa at napailing na lang si Balinsusay. Ay nako, talagang naghuhukay kayo ng sarili niyong libingan. Wika nito. Sabay silang sumugod ni Marikudo. Umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na halinghing ng tikbalang. Walang kahirap-hirap na nagapi ang dalawang aswang. Ano na ngayon ang gagawin natin sa kanila, Kapunuan? Tanong ni Marikudo. Ilagay mo si Bangaraw sa isang malaking tapayan at siguraduhin hindi na ito makakalaya pa. Dahil kahit ilang beses silang patayin, patuloy lang na mabubuhay ang halimaw na yan. Wika ng Raha. Hindi mo pa rin pinapaliwanag, Raha, kung paano kang nakarating ng ganong kabilis. Muling tanong ng binata. Ayon sa Raha, palimitong sumama sa paglalakbay, lulan ng isa sa mga balangay. Nagpanggap itong aliping tagasagwan upang hindi makilala ng mga kadatuan. Alam ng Raha na mangyayari ang bagay na yun, kaya pinili nitong sumama. Matapos maisagawa ang utos, kagad nang bumalik ang dalawa sa sakop ni Sumandig. Laking gulat ng mga ito dahil kasama ni Marikudo ang kanilang Raha. Maging si Datu Paiborong at ang iba pang mga kadatuan, nabigla sa nalaman. Walang kaalam-alam ang mga ito. Isa sa mga mananagwan ang kanilang Raha. Marikudo, may alam ka ba dito? Tanong ni Datu Paiborong. Maging ako, Datu. Nagulat sa sinabi ng Raha. Tugon ni Marikudo. Nako, sana lang. Hindi siya isa sa mga mananagwan ko. Pinaghampas ko pa naman ng latigo yun. Pag-uusap ng dalawa. Natigil ito nang biglang tawagin ni Raha Balinsusay si Paiborong. Sa susunod na paglalakbay, ayokong sinasaktan mo ang mga aliping mananagwan. Sa oras na gawin mo yon, dila mo lang ang walang latay. Napalunok ng laway si Paiborong dahil nagkatotoo ang sinabi nito. Isa nga si Balinsusay sa mga mananagwang nakatalaga sa kanya. Patawad po, Kapunuan. Hindi na po mauulit. Tugon ni Datu Paiborong. Kalimutan mo na yon. Ngayong payapa na ang lugar, simulan nyo ang pagtatatag ng inyong mga balangay. Nahati na ang kapuluan nyo. Iiwan ko na ang tungkulin sa iyo, Datu Puti. Kailangan ko nang bumalik sa Amtik. May nag-aantay pang suliranin ang ahop ni Guyang. Matapos magpaalam ng Raha, itinuloy ng mga datu ang pagtatatag ng pamayanan hanggang sa tuluyan itong tumatag. Ilang taon pa ang lumipas, dumating ang mga mananakop at dahil sa mga makabagong sandata, maging si Marikudo, nawalan ng lakas ng loob para lumaban. Tuluyang nasakop ang isla ng Panay. Kalaunan ay nagbago ang kultura nito. Nilikop ng Kristyanismo ang mga pamayanan na naging daan para sa panibagong kabiasnan.
Balik tayo sa kasalukuyang panahon. Nagising si Evan na nakasubsob sa mesa. Hawak-hawak pa din ito ang buhok ng tikbalang. Samantalang si Martin, nakatayo sa harapan ng malaking bintana. Napalingon ito nang maramdamang gising na si Evan. Nang humarap si Martin, unti-unti nitong napagtanto. Nakamukha ni Marikodo ang amo. Sandali lang, boss. Kamukha mo si Dato Marikodo. Wika ni Evan. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, Evan. Mula ako sa kanyang angkan. Ngayon alam mo na ang dahilan kung bakit ako gumastos ng ganong kalaki pera. Gusto kong ipunin ang lahat ng pagmamay-ari ng aking ninuno. Tugon ni Martin. Nang mga sandaling iyon, hindi lang hiwaga ng buhay ang natuklasan ni Evan. Nalaman din ito ang nakatagong kasaysayan ng 10 datu. Halos hindi makapaniwala ang binata na mararanasan niya ang karangalang makilala ang isa sa mga kaanak ni Marikodo. Ngunit dahil sa pakiusap ni Martin, itinago ng binata ang katotohanan. Sa paglipas ng panahon, nanatiling lihim ang pagkatao ni Martin hanggang sa sumapit ang araw ng kanyang pagpanaw. Si Evan ang nag-ingat ng lahat ng mga kagamitang naipon nito, nakatago sa isang ligtas na lugar. Sayang naman, maagang pumanaw si Boss Martin. Ang dami pa sana nating proyekto. Wika ni Eliseo. Ayos lang, pre. Alam mo naman may katandaan na si boss, ha? Mabuti na nga yun nang makapagpahinga na siya. Mahabang panahon na ang ginugol niya sa mga proyekto natin eh. Biruin mo, hindi na nga siya nakapag-asawa. Tugon ni Evan. Alam nito ang totoong dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng pamilya si Martin. Ito ay dahil nang pumanaw ang Ginoo. Bumalik ito sa mundo ng mga engkanto at doon namuhay kasama ang kanyang angkan. Sinabi ni Martin ang kanyang lihim kay Evan. Bilang kapalit, ang binata ang ginawa niyang katiwala sa lahat ng mga naiwang yaman at gawain. Oo nga, buti na lang mabait ang bago kong boss. Anong susunod nating trabaho, boss? Tanong ni Eliseo. Gusto kong tuklasin kung anong totoong nangyari kay Raha Maginda. Ano, sasama ka ba sa akin? Tugon ni Evan. Dahil sa perang iniwan ni Martin, nagawang ipagpatuloy ng binata ang pag-iipon ng mahalagang piraso ng kasaysayan. Ito ang naging adhikain ni Evan na ipinangako niya kay Martin bago pa ito bumalik sa kabilang dimensyon. Ipagpatuloy mo ang pagtuklas sa iwaga ng ating kasaysayan, Evan. Ikaw sa lahat ng mga nakilala ko ang kinakikitaan ko ng kakaibang interes at alam kong hindi mo bibiguin ang matagal ko ng pangarap. Huling wika ni Martin. Pinili nitong si Evan ang magpatuloy ng kanyang nasimulan dahil masyado nang matagal ang inilagi niya sa mundo ng mga tao. Halos hindi na nito nasubaybayan ang paglaki ng kanyang mga anak. Kaya naman minabuti na lang ni Martin na mamirme sa kanyang mundo. Paminsan ay dumadalaw ito kay Evan, ngunit hindi rin nagtatagal. Malaki ang pasasalamat ng binata dahil nagkaroon siya ng pagkakataong gawin ang mga nakailigan. Ito ay ang maglakbay sa iba't ibang dako ng bansa. Sa tulong ni Martin, mas marami pang natuklasan ng binata, lalo na sa totoong nangyari sa kasaysayan ng bansa. Tinanaw niya ito na malaking utang na loob kay Martin, na isang maharlikang tikbalang.
Mga kabayan, nakita naman natin dito sa kwento, ito'y pumapatungkol sa kasaysayan natin. Napapansin nyo rin yung mga isang bagsak na kwento natin dito sa Kwentong Bayan. Tumatalakay sa ating mga kasaysayan, yung mga nangyari nung unang panahon. Kaya abangan nyo pa, marami pa tayong datu na dadaanan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, let me know sa comment section. Abangan ko ang inyong opinion. Maraming salamat.